Noong unang panahon, sa bayan ng Cavite, pinagtagpo sina Maria at Carlos. Magkaibang-magkaiba ang kanilang katayuan sa buhay. At marami ang pagsubok na kanilang pinagdaraanan. Ang mga ito ba ay kanilang malalampasan o ito ay hahadlangan? Sapagkat ako'y nagmamadali lamang. Salamat. Bakit kayo kayo nagmamadali? Sapagkat ako'y hinihintay ng aking ina. Ganun ba, Ginoo? Mag-iingat ka. Ano nga pala ang iyong nanay? Maria at ikaw? Ako si Carlos. Hanggang sa muli, Bibi. Paalam din. Doon na nagsimula ang kanilang pag-iibigan. Kada hapon ay matyagang hinihintay ni Carlos si Maria galing sa simbahan at hinahatid ito patungo sa kanilang tahanan. Isang araw, patulog na si Maria nang makarinig siya ng ingay galing sa labas. Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasingandang. Napakaganda ng iyong boss ni Carlosito. Kamusta ka na ba? Ayos na naman ako, Binibini. Ano kagulo lang ito? Bakit pinagiging pa sa 10 oras ng gabi? Tigin nyo nga yan! Carlos, ikaw na naman. Hindi ba't ikaw ang anak ng kasambahay ng kaibigan kong si Don Fernando? Pwes, lalo akong tutol sapagkat hindi mo kayang buhayin ng aking anak. Ngunit ba? Tigin mo na, Maria. Tumaas ka na. Malungkot na lumisan si Carlos. Batid na nito na ganoon nga ang mangyayari dahil magkaiba ang katayuan nila sa buhay. Ngunit ipinilit niya pa rin sapagkat mahal nito ang dalaga. Ano anak? Naging tagumpay ba ang iyong pag-aaral? Pinakagusto ako ng ulang ni Maria sapagkat ako'y may reklamo. Masipag at matyaga ka naman, Carlosito. Kayang-kaya mong buhayin si Maria kung ikaw ay magsisumigot lamang. Gusto ko mag, ngunit tutol sa akin ang magulang ito. Oh, Maria, bakit ka dito? May masakit ba sa'yo? Bakit ka umiyak? Tumakas lamang ako. Pagod na ako na kinakontrol nila ang aking buhay. Carlos, mahal ko, lumisan na tayo sa bayang ito. Magtatanong kayo? Hindi ba kayo mapapahamak sa gagawin niyo iyan? Sigurado na po ako. Carlos, umalis na tayo bukas ng umaga. Kung yan ang gusto mo, mahal. Sinasabi mo na nga ba't nandito ka? At narinig ko lilisan? Nahihipang ka na ba? At sasama ka sa pasulong yan? Mawalang gana na akong signora. Kung sobra na ata kayo. Huwag na huwag may lalapit na magbibigyan kami sa balat ko. At ikaw, Maria, sumasobra ka na. Matigas na ang iyong ulo. Kung gayon, ay papadala ito sa Espanya, nang gayon ay hindi ka na makalapit sa mga hampas lupa at mahihirap na taong ito. Senyor, bawa na po kayo. Mahal ko po ang anak niyo. Hindi po siya sasaktan. Ika na, Maria. Umuwi na tayo. Maria! Hayaan mo na sila. Lumipas na ang isang taon na naging 2 hanggang sa ito'y naging 1 dekada ay hindi pa rin sumusuko si Carlos na isiping babalikan ito ng dalaga. Nabalitaan nitong natuloy ang pagpapadala kay Maria sa Espanya at hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nakababalik. Isa ng tanyag na manggagamot si Carlos. May kaya na ito upang buhayin si Maria ngunit ang dalaga ay wala naman sa piling niya.